So hello guys, dito naman tayo ngayon. Last day pa ako naghanap ng Epson na to, Epson receiver, kasi halos kadalasan sa mga Epson pag matagal mo nang ginagamit kailangan mong i-reset. So mayroon akong i-share na program dito. Hindi ito sa akin pero gawan ko lang din ng tutorial para sa lahat. So yung kailangan mo natin i-extract kasi meron siyang naka-zip file. So sa akin extract ko na. Pero yung twist na lang naman dito is after i-open mo to yung yung adjustment program na to, humingi siya ng password. So since nasa akin na-open ko na siya kanina, so hindi na siya humingi ng password. So ito yung program. Pero pag humingi siya ng password, yung password nito is dito. Ito yung password niya. Ito yung password ng program. Tsaka sa rar password, zip, pag in-extract mo ito, yung password niyan is ito yung password natin na nilagay dyan. So ayan ang bala. Nasa YouTube ko naman yung tutorial nito. Subscribe na lang kayo kung gusto nyo. Kung hindi naman, ayos lang. Importante makabigay tayo ng simple tutorial. So now, buksan natin. So ito yung program niya. So kung nakakonect yung printer, select nyo lang yung model. Marami siyang model na supported. Ito may L1210 siya, L1211, 50, so on and so forth, hanggang sa 96, L526, L5296. So for example, halimbawa mayroon tayong Epson L3210. So select lang natin yan, din sa port, select natin yung port, auto detection lang, then press OK. So ito na yung kalalabasan. So bali ito na yung model natin. Dito sa sequential adjustment mode, wala naman na tayong baguhin dito kasi magre-reset lang tayo eh. So ito kung halimbawa may nag-replace kayo ng mga spare parts ng printer nyo, pwede nyo yan dito ma-update. Halimbawa change kayo ng power supply, reinstall, motor assembly, mainboard, yan pwede nyo gawin dito. Since nawala tayo nyan, dito tayo pupunta sa particular adjustment mode. Select lang natin to. Then punta tayo sa maintenance. Kasi maintenance yung natin. Yung balak natin, maintenance. Dito tayo sa maintenance. Hindi naman tayo mag-copy ng EPROM or etc. Dito tayo sa maintenance. Scroll down natin. Side cleaning, hindi naman natin gawin. So dito tayo sa waste ink pad counter kasi kailangan natin i-reset yung counter niya. So click natin yung OK. So ito na yung labas. Pag nakakonect yung nyo dito, yung printer nyo, lalabas yung counter dito. Pero kung di naman, click nyo lang to, check lahat, tapos sabay check. Pag check nyan, lalabas dito kung ilang percent, ilang points, at saka ilang percent. After nyan, click nyo lang analyze para mabura siya or ma-reset siya. Yan. And after nyan, click nyo lang finish. Babalik sa dito. And previous nyo lang para mix-it siya. So, pasalamat nga pala tayo dito sa naggawa ng sa iloadzone.com sa gumawa ng program. Binigay nila sa atin ng for free. So, hopefully makatulong din sa inyo. Yung link is i-add ko na lang sa description below. So, yan lamang guys. Ciao!